Okay, welcome sa another tutorial or guide dito sa differential equations. Ngayon, didiscuss natin about homogeneous DE. So, ano nga ba muna si homogeneous DE? So, si homogeneous DE, gagamitin natin to kapag wala na tayong choice, 'di ba? Kasi 'di ba may mainly sa syllabus natin may apat tayong techniques. Apat so far. So, meron tayong direct integration, meron tayong separable, or first order, uh, no, the first linear ODE pala. ODE, meron din tayong exact, meron din tayong homogeneous. Okay, never mind, lima pala. Pero ito yung main. Ito yung pinaka-basic na naaral natin ngayon. So, sa homogeneous, ginagamit natin pag wala tayo talaga tayong choice. Diba? So, paano si homogeneous? So, paano yung gimmick niya? Yung gimmick ni homogeneous is parang extra step bago siya maging separable. So, paano ibig sabihin ko nun? So, kanina meron tayong dy dx is equal to some function in terms of x and y. Assuming na hindi to separable. Okay? Not separable. Okay. Assuming hindi siya separable, hindi natin maihiwalay ito in terms of x and y. Gagawin natin, itong function in terms of x and y, gagawin natin in terms of y over x. Gagawin natin siya y over x or siguro anything na pwede nating siguro in terms of ax plus by, x over y, or any. Ba't ko sinabing any? Kasi gagamit tayo ng u sub, or in this case, v sub. So like, i-assume natin na v is equal to y over x. When then mangyayari is y is equal to vx. Then, di ba sa u sub natin tayo? Dinederive natin yung sinasubstitute natin u. Ganun din gagawin natin dito sa homogeneous. Kapag nag-introduce tayo ng variable dito, introduce natin to, di ba? Then, i-derive lang natin to. Diba? Ito. Derive natin to with respect to x pa rin, as usual. Since y is a function of x, so, implicit tayo, dy over dx. Then ito, since v is also a function of x, so implicit ulit tayo. Product rule, magiging v, tas derivative nito is 1, so dito si v plus, then derivative, okay, retain ko muna si x, then derivative dv is dv over dx. So, mangyayari, papansin mo, itong dy over dx dito ay yung dy dx then dito. Diba? So, pwede natin gawin, equate natin itong dalawa. Or substitute natin ito dito sa naka-box sa pink. Okay. So, pag ginawa natin yun, mangyari is v plus x dv over dx. Ito yung dy dx sa left side is equal to g of ito y over x natin is equal to v lang yan eh. Diba? So, g of v. Then, dito, makikita na natin na separable na siya. Sige, pakita natin. Ito, lipat sa kabila, magiging x dv over dx is equal to g of v minus v. Then, ito basically ano na to, separable, di ba? Ito lipat mo sa kabila. Ito lipat, itong part na to lipat mo sa kabila. Separable na, di ba? Like, di ka na
ka na mo problema. So, yun yung purpose ng homogeneous. Parang, one extra step para maging separable. I mean, basically, ganun ko rin siguro ma-describe lahat ng methods na hindi separable. Like, pati itong ODE. Diba? Like, one extra step para maging separable or like, para mapadali yung buhay natin. So, okay. And after dito sa notation, diretso tayo example. So, sample 1, meron akong xy plus x squared plus y squared is equal to negative x squared dy is equal to 0. Okay, paano natin sasolve to? Okay. First step, yung pinaka first step para ano, kasi sa pag-solve nito, I mean, di mo alam kung kaya itong gawing separable, kaya itong maging exact. Pero sige, check natin kung kaya pa maging separable muna. Okay, yun yung laging first step sa lahat. Kung hindi kaya ng direct integration, check mo agad kung separable. I mean, yun naman siguro yung point na ito eh. Diba? Like, check mo muna to. Check mo. Kung check yan, go mo na. Pag ito ay check, go. Pag hindi, dito or dito. So, check mo natin kung kaya direct integrate. Obviously, hindi. Diba? Then, check natin kung separable. Okay, check natin. Siguro gagawa tayo ng mga medyo madaming transposage and ano, something like that. Pero, kung titignan mo lang ng maigi, may y term ka, may y term ka ulit dito, 'di ba? Nakadikit kay dx. Hindi mo kaya tanggalin to tong y. Kasi madadama ito, 'di ba? Madadama ito. Same goes dito, 'di ba? Actually, dito lang pala. Ito yung pinaka problema mo. Pag gusto mong gawing separable, 'di ba? Like hindi mo kapag nagtanggal ka ng isang variable dito, may madadagdagan naman yung isa. Wala rin kwenta yung pagtanggal mo, 'di ba? So, dito, i-explain ko. Usually, ang next step dito, I mean, para sa akin, 'di ba? Hindi dito. This is my own opinion, 'di ba? Ang next step para sa akin, kung hindi ka na separable, tinitignan ko agad yung exact. Pero, explain ko na lang sa susunod yun. Pero sige, assuming na alam na natin na hindi to exact, gagamit tayo ng homogeneous. So, paano natin gagawin yun? So, firstly, gawin natin to. Itong first step. Gawin natin to. Itong dy dx is equal to a function of both x and y. Okay, gawin mo natin yun. Okay. Siguro ito, lipat ko sa kabila. Magiging positive x squared. Mental lang muna. Sulat ko na lang pala. xy plus x squared plus y squared. Ay. dy. Then, actually, pagbalik tayo ko na para di ako malito. Gawin ko okay, x squared dy. Sikot ganyan. Pwede natin gawin. Itong dx. Lipat sa ilalim. Diba? Then, itong x squared. Lipat sa ilalim. So, mangyayari, magkakaroon na ako ng dy over dx is equal to ito yung numerator, itong xy plus x squared, xy plus x squared plus y squared over x squared. Okay. Dito, medyo swerte tayo kasi pwede natin pag-iwahiwalayin. Kasi mag-isa lang naman tong x eh. Diba? So, pwede kayong hiwalayin to. Hiwalay ko to. Itong positive x squared. And ito. Yung y squared. Diba? So, pwede ko pag-iwahiwalayin yan. So, mangyayari, magkakaroon ako ng dy over dx is equal to x. Actually,
Since naka-encircle naman na yan, gawin na natin yung cancellations. X, may X ako dito, may X ako dito, cancel to. Matitira ay X sa baba. So, magkakaroon ng Y over X. Next, X squared over X squared. Okay, lagyan ko ng plus kasi alam ko naman plus tong dalawa. Okay, so, going back. X squared over X squared. Cancel na yan pareho. Diba? So, matitira sa akin, 1. May dito ko muna ilagay para mas maayos tignan. Pero paras lang din naman yan. Okay, last. Meron akong Y squared over X squared. Diba? Y squared over X squared. Pwede ko na siya express as Y over X. Or pwedeng as is. Pwede ko naman gawin as is yan. Pero for the sake na hindi ka mahilo, gawin na lang natin. Kakaroon ako ng Y over X squared. Okay. Wow, napaka-convenient, di ba? Kasi, meron tayong Y over X. Diba? Pwede kaya assume na V is Y over X. Wow. Napaka-convenient nun. So, gawin natin yung substitution. Kakaroon ng V is equal to Y over X. Then, ang mangyayari is Y is equal to Vx. Actually, ganyan na lang. Ito, Y is equal to Vx. Ito, ginawang isipin to. Isipin yan. O, again. Ito na. Ito na lang. Okay. Going back, Y is equal to Vx. Then, ang mangyayari, pag dinerive ko to with respect to X. Okay. Iba yung, by the way, iba yung ito. Dx sa ganyang derivative. Explain ko na lang sa exact PE kung paano ito nagkaiba. Pero ito yung gagamitin natin. Okay? Hindi ito. So, kapag dinerive natin si y with respect to x, sabihin, mag-implicit tayo. Diba? So, derivative to y is just 1. Then, since nag-derive tayo na hindi x, kakaroon tayo ng dy over dx. So, ganoon naman gumagana yung implicit eh. The next, meron tayong Vx. Kapag dinerive ko to, gagamit ang product rule, di ba? Derive ko muna si x para mauna yung v. Pero either way, pares lang naman yan. So, derive ko si x, derivative dx with respect to x is 1. Di ba? So, ano tara? Si v. Plus, okay, re-retin ko naman si x. Then, ano yung derivative di v? 1, di ba? Pero, ibang function yung dinerive natin. So, magkakaroon ako ng dv over dx. Okay, now, nandito na tayo sa part na to, parehas to. May dy dx ako, may dy dx ako. So, equate. Equate ko lang yan. So, magkakaroon ako ng itong part na to, substitute ko na sa given. Itong given. So, magkakaroon ako ng v plus x dv over dx is equal to y over x plus... Okay, never mind. Mali. Di pala y over x. My bad. Kasi... Okay, tinanggal ko pa. Binura ko pa yun. Actually... Importante rin pala yun. Itong v is equal to y over x. Importante yan. Kasi ito yun, no? Di ba? Ito yung pang-substitute natin. So, it's fine. Hindi naman end of the world. Pero sige. Since itong y over x is equal to v, so magkakaroon ng v plus ito ay v squared plus 1. Okay. Simplify muna natin yung equation. Okay, v. Rest of v sa both sides. Cancel na yan. Kasi, ganoon din naman. Ito-transpose ko yun. Cancel natin. So, tanggalin natin. Okay, matitira sa akin ay x dv over dx is equal to v squared plus 1. Okay, separable na siya. Diba? Magic lang tayo. Mangyari, normal na separable to sa kabila, pero reciprocal. Tapos, itong part na to,
At sa kabila, so dv over v squared plus 1 is equal to, okay, pag dinivide ko to, okay, multiply ko muna si dx, then divide by x, magiging 1 over x. Okay, then integrate. Okay, meron akong, ito ay inverse tangent, matik na yan, tangent ng v, ito ay ln x, then dito ako maglagay ng plus c. I mean, pwede ka maglagay ng plus c dito sa v side, pero mas step ko lang dito sa side na to. Pero you can do either way. Okay. Para, ito na yung, ito na yung quote-unquote general solution. Pero, may v pa tayo. Dapat naka-express in terms of x and y kasi yun yung given eh, di ba? Yun yung given. So, gawin lang natin real quick. Magkaroon ako ng inverse tangent ng y over x. Y over x is equal to ln x plus c. Okay. Gusto ko i-terms of y lang. So, para matanggal yung inverse tangent, kunin ko yung tangent. Both sides. So, maka-cancel ko to. Cancel ko yan. Nangyari is, matitira sa akin y over x is equal to tangent. Okay, dapat kasama yung plus c dito, by the way. Kasama yung plus c sa tangent, hindi yan nakahiwalay. So, tangent ln x plus c. Okay. So, tanggalin si x dito kasi gusto ko lang yung y. So, multiply both sides by x. Cancel yan. Y is equal to tangent ln x plus c. Ito yung general solution. Okay, paano kapag may initial condition? Saan tayo sa start mag-substitute? Diba, like sinabi ko dati na ang pinaka-consistent is kapag after ng derive mo, sa substitute na natin initial condition. Same case dito. Pero, gawin mo muna in terms of y. Diba kasi, diba, ito yung step. Ito yung step na yun. Diba, after integrating, dapat nagsasubstitute na tayo ng initial condition. Kunyari, y is 0, x is, I don't know, pi. Ganyan. Dapat substitute na tayo. Pero, wala namang given si v. Or pwede mo nang gawin yan, pero pwede mo gawin v is, pero no. Gawin mo in terms of x and y. So, gawin mo to. Dito ako mag-start mag-substitute. Dito. Yan. Diyan ka na mag-start mag-substitute. Kapag nagawa mo na in terms of x and y. Bago mo pa cancelin yung tangent. Gawin mo na to. Kaya naman i-calc yun. Shift solve na lang yan. Ilan naman? Okay. Ilan yung steps para sa modulus? Next sample tayo. Okay. Meron tayong dy over dx minus x squared minus 6xy 9y squared. Okay, medyo weird to, di ba? In a sense na, okay. Ang gagawin ko lang naman dito is, di ko na kailangan galawin to eh. Diba? Di ko na kailangan, gusto ko lang, lipat ko na to. Pero ang weird, di ba? Kasi, di natin masyadong gumagagawa ang y over x. Di ba? Parang mapaisip ko, parang may mali. Okay, bago pa natin isipin yun, tignan natin kung separable pa to. Diba? So, kung gagawin natin dy dx x squared plus 6xy plus 9y squared, hindi rin.
Kasi, ililipat mo muna si dx syempre. Diba? Lipat mo muna siya dyan. Magiging dx to. Tapos, kailangan mo pang tanggalin si y. Wala rin. Pero kapag kahit bago mo pa gawin, I mean, ilipat si dx, kailangan mo na i-separate si y. Dito pa lang. Para ilipat mo na si dx, di ba? Pero, di pa rin. Di ba? So, paano na? Paano na gagawin natin? Pero kung pansin natin, itong part na to, factorable to. Di ba? Bakit siya factorable? Kasi, eto, ah, nakita ko 3, ito ay, ah, imperfect square trinomial. Yung pwede ko siya express as ganito. Ito yan. Siya express, factorize. Ganyan. Nakita ko agad yun. Paano? Kasi, nakita ko to, yung 6 at 9. Itong 6 at 9, kapag nakakita kayo ng ganito, pag ganito lang naman, I mean, napapansin ko lang pag sa mga patterns. Okay, nakita ko na x squared plus 6x plus 9. Alam kong factorable to. Diba? Kasi ano lang to x plus 3 squared. Diba? Similar lang sila dito. Diba? Kasi ito, diba, ano to? X. Full metal lang to. So, ito. Equal lang to dito. Equal lang to dito. So, factorable. Okay, pangalan explanation ko dun. Pero basta factorable to. Say it. Prove natin. Bakit siya factorable? Okay. X plus 3y. Okay. Squared. Okay, di ba ang formula ng ganito, di ba, pag yung fall natin is x squared plus 2xy plus y squared. Ang condition, para like siguro, I guess shortcut, quote-unquote shortcut, kung malalaman mo kung pag kaya mong gawin to, itong x plus y squared to, itong part na to. Tingnan mo muna to, first term, yung x squared. Perfect square ba siya? Okay, sabihin natin perfect square. Tingnan mo, perfect square ba itong kabila? Perfect square, divisible by 2 ba? Like, hindi, kunwari, pag 5xy yan, wala na. Di, di mo pwedeng gawin yun. Kasi, di mo na magagawang to. Kasi, hindi siya divisible by 2. So, wala, di siya factorable pag ganun. Or like, divisible nga siya by 2, pero kulang yung isang variable dito. Diba? So, wala rin. Or ganito na lang. Kunin mo yung square root nito, kunin mo yung square root na x squared, kunin mo yung square root na y squared. Then, multiply mo. Multiply mo yan, xy. Then, multiply mo ulit by 2. Dapat, press yan. Okay. Well, na sidetrack na ako. Pero, going back. Okay. Factorable to. X plus 3y squared. Paano yan? Hindi siya naka-express as y over x. Paano yan? Ito yung kinagandaan sa homogeneous. Like, pwede ka maging creative. Like, tulad sa u sub. Diba? Sa integral natin. Integral calculus. Pwede tayo mag-use up ng kahit ano. So, basically, gano'n lang din si homogeneous. Pwede ka mag-use up ng kahit ano. Pero, like, napaka-common lang talaga ng y over x. Yun yung pinaka, parang, convention nila dun. Pero, that rare case, na gato makikita mo, mag-choose ka na, gawin mong let v is equal to, kung ano man to. Basically. Kung ano man tong nasa loob na to. So, sulat ko lang, v is equal to x plus 3y. X plus 3y. Then, derive ko na agad to. Kasi, dili ko lang mo tayo mag-derive eh.
So, kakaroon ka na dv over dt, ay dx, sorry, is equal to 1 plus 3 dy over dt. Then, gusto kong mapalabas si, ay, ba't dt? Mali, mali. My bad. My bad yun. dx pala. dx. Okay, rearrange ko lang to. In terms of dy dx, dapat ito yung gusto kong makuha. So, rearranging. Ako to. Ah, gawin ko lang to mentally. Itong 1, lipat ko sa kabila. Magiging dv over dx minus 1. Then, gusto ko siya i-divide by 3 kasi gusto ko tanggalin itong si 3. So, magkakaroon ako ng dy over dx is equal to 1/3. 1/3 dv over dx minus 1/3. So, nagkaroon ako ulit ng dy over dx. Nagkaroon ako ng dy over dx. So, equate. Substitute ko lang tong part na to. Kakaroon ako ng 1/3 dv over dx minus 1/3 is equal to x plus 3y squared. Okay, paano to? Ngayon, madami ka naman pwedeng gawin dito. Una, ayoko yung fraction. Tanggalin ko na muna yan. Kakaroon ako ng cancel to, cancel, cancel. Kakaroon na dv over dx minus 1 is equal to 3x plus 3y. Okay, never mind. Mali pala ako sa part na to. Nakakalimutan ko to. Pero wag niyo kalimutan to. Di ba x plus 3y squared yan? Ito x plus 3y squared na to is equal to v. So, dapat ito ay v squared. V squared na lang to. So, dapat v squared. Then, okay, 3v squared. Okay. Okay, gawin natin itong negative 1. Ipat mo sa kabila. Okay. Kakaroon ako ng dv over dx is equal to 3v squared plus 1. So, naging separable na. So, do your normal separable things. Ito, lipat mo sa kabila. Pero reciprocal. Ito, lipat mo lang as usual. Lipat na yan dyan. So, mangyayari is 1 over 3. Okay, wait. Nakakita to. So, ko na ilalim dito. 1 dv over 3v squared plus 1 is equal to dx. Okay. Integrate. Integrate. Okay. Medyo weird to. Diba? Kasi like, nakita ko tong v squared plus 1. Okay. Alam kong inverse tangent sa gilid. Pero di ko alam ano yung tama niya sa isip ko. Okay. First of all, tama na sa isip mo. Inverse tangent may sagot dito. Pero paano? Okay. May isang form na, okay, sabihin natin 1 over, integrate natin c. Ano ito? Sabihin natin x squared plus a squared. Okay. Ito yung dx. Natin gawin. A over x inverse tangent ng x over a. Sige, ganun. Plus c. Yan yung isang alternative. Isang alternative ni inverse tangent. Okay. Okay, paano to? Like, hindi naman, like, di naman all the time dapat perfect square to. Pwede natin gawa ng paraan. So, ito, 3. Pwede na equal dito sa
Ito, equal lang din to sa square root of square root of 3 times v squared plus 1 squared. So, apply natin yung formula. So, magkakaroon ako ng, ang a natin ay 1 over square root of 3v times inverse tangent ng square root of 3v. Okay. Okay, never mind. Wait, di pala v. Di pala kasama yung v sa labas. Square root of 3 lang pala. Kasi kapag isisipin natin, kapag dinrive natin ulit ito, diba? Diyan din, derivative na loob. So, works out. Is equal to x. Okay, marami tayong, okay, x plus c. Marami tayong plus c. Okay, marami tayong pwedeng gawin dito. First of all, pwede natin tanggalin itong square root of 3. Pwedeng hindi. Square root of 3. Square root of 3. Nangyari is cancel, cancel. Magkakaroon ng inverse tangent. Ng square root of 3 v is equal to gawin ko na to, square root of 3x plus, ito, gawin ko na c1 kasi constant ang square root of 3 says another constant, pero nag-c1 ako kasi may nagbago sa original constant. So dito, hindi ako muna gawing y over x, gusto muna tanggalin si tangent, pero pwede ko naman gawin gawing y over x muna to, itong v, para di ka malito. Pero ako nahihilo ko tignan tong tangent to eh, inverse tangent. So tangent muna natin. Okay, after tangent, maka-cancel to. Matitira sa akin is square root of 3v is equal to, okay, tangent ng square root of 3x plus c1. Then, so kung tanggalin si, okay, ito, v, purahin ko lang. Ngayon ko ng y over x. Ngayon ng y over x. Then, gagawin ko, i-divide ko by square root of 3. Then, i-multiply ko kay x. Gawin natin ito mentally. So, magkakaroon ng y is equal to x tangent square root of 3x plus c1 all over square root of 3. And that's your answer. Yun yung sagot mo. So, yun lang naman dito sa part na to. Basically, sinasabi na itong part na to is hindi lahat ng homogeneous DE is kailangan in the form of y over x. Diba? So, like, kailangan mong i-analyze mabuti yung equation tulad nito. Nakita ko, kailangan mo mapapansin na, okay, factorable to. Diba? Factorable to, okay, what if? Diba? What if ito yung pinang u sub ko? Diba? So, basically, naghanap na tayo ng u sub, then, yun yun. Basically, ang homogeneous naman is, yun yung u sub ng DE. Yung sa, I mean, in my opinion, don't quote me on that, pero, in my opinion. Pero ito, last question. Okay. Okay. Last, meron akong 3x squared minus y squared dx plus xy minus x cubed plus y raised to negative 1. Okay. First step, check kung separable. Obviously, hindi. Diba? Yeah, hindi. Huwag ka na umasa. Okay, nakalagyan ng equal 0 to. Equal 0 yan. Equal 0. Okay. Paano to? Okay, gusto ko munang gawin tong ayusin muna natin yung equations natin. So, magkakaroon ako ng okay, masyadong malaki to. Ayusin ko muna.
Ayusin natin yung equations natin. Magkakaroon ako ng 3x squared minus y squared dx plus meron akong xy minus x cube over y dy is equal to 0. Okay. At yung gawin, wala tayong choice. Transpose natin yung dx sa kabila. Put natin sa kabilang side. So, magkakaroon ako ng xy minus x cube over y dy is equal to negative. Okay. Pagpalitin ko, itong y squared magiging magiging positive to, ito magiging negative 3x squared. Palitin ko lang yung pwesto. Y squared minus 3x squared dx. Okay. Ngayon, gusto pagwalayin yung dy dx yung gusto pagsamahin yung dy dx. Okay? Mayayari is dy dx. Itong dx, ilipat ko sa ilalim. Divide po by dx. Then, ito, divide ko lang dito. Okay. Kakaroon ako ng y squared minus 3x squared over xy minus x cube over y. Okay. Tricky, no? Kasi, ito may complex nangyayari dito. Complex shit na nangyayari dito. Simplify mo natin. Nangyayari is, kakaroon ng xy y over y minus x cube over y. So, xy squared minus x cube over y. So, okay. Ito na yung nakuha natin. Pag simplify, mangyayari is, okay. Mental ko lang to. Itong part na to. Kapag nilagay ko to sa ilalim, itong y aangat. Multiply ko lang sa numerator. So, mangyayari is, magkakaroon ng y cube minus 3x squared y over xy squared minus x cube minus x cube. Okay. Factorable to. Factorable to sa taas. Factorable to sa baba. Okay. Factorable to. Ito part na to. Factorable din to part na to kasi may common. Is equal to y squared minus 3x squared. Tama. Over x y squared minus x squared. Okay, wow. Okay, just wow. Okay, kasi nagkaroon ako similar. Magiging problema to mamaya. Okay, huwag na natin tignan to. Okay, kung medyo nababaliw na kayo sa part na to kasi nakakabaliw talaga kasi itong part na to simplification. Diba? Nag-transpose na tayo, wala pa tayo sa integration na part. Wala pa tayo sa use of the part. Okay, so ang problema ko yan, ano yung use of ko? Titignan natin kung ito yung use of ko. Tatanggal pa ako. Yeah, actually, testing na lang natin. Ano mawawala eh. So, V is y over x. Y is equal to... Oh, wait, tama. Tatanggal tayo kasi, di ba? Y is equal to Vx. So, pwede natin tanggalin yan. So, thank God. So, derive, karoon na dy dx is equal to your usual x dv dx. Okay, then, next step, equate mo tong
part na to dito. So, magkakaroon ako ng layan ko to. V plus x dv over dx is equal to ito pwede ko ihiwalay itong part na to. Yan. Hiwalay ko yan. Hiwalay din tong part na to. Pero magkadikit pa rin sila, by the way. So, okay. Meron akong y over x, which is v, times. Okay, lagyan ng fraction bar. Times y squared. Ano yung y squared natin? Diba? Ito yung vx. So, meron akong vx squared minus 3x squared over. Meron akong y squared minus x squared ulit. Meron ako. So, same lang din. Vx squared. Ay, kung bracket to. Yan, bracket. Minus x squared. Okay. Ngayon, it's just a matter of, ano lang to eh, factoring. So, magko-focus muna ako sa left side. I mean, sa right side. Focus muna sa right side. Kasi, wala namang gagawin dito sa left side eh. So, focus muna ako dito sa right side. Okay, so meron akong v times v squared x squared minus 3x squared over v squared x squared minus x squared na pala to. Okay. Common ko si x, kakaroon ako ng v times x squared pala yung common dito sa pares na numerator and denominator. Titira sa akin is v squared minus 3. Okay, over common sa akin is x squared. So, ganun pa rin. X squared, v squared minus 1. Okay. Okay, masyado mahaba to by the way. Okay, kasi, itong part na to, setup lang to. Setup lang to sa part na to. Saan na yun? Itong part na to, diba? Siya setup natin to. So, bear with me. Di ko rin in-expect na ano to. Masyado mahaba. Impromptu lang to. Prompt 2. Okay, after na to, okay. I think we're fine for now. Yeah, we're fine for now. Ito. Okay. Sprayin ko lang to. Ay. Import eh. Ay pa tayo. Hindi pa tayo nababaliw. So, meron akong v plus x dv over dx. Okay. Is equal to that. Lipat ko si v sa kabilang side. May negative. So, parahin ko na lang to. Okay, part na to. Minus v. Then, oh my god, okay. Grabe to ah. Grabe to equation na to. Tanggalin ko si x squared. Mas maganda tignan. Okay. So, basically, lipat ko to, di ba? Itong x dx. Kasi di nga pwede maging denominator ang derivative. So, wala akong choice. Ilipat ko rin to. Alright, divide ko. So, reciprocal. So, mangyayari is, kakaroon ako ng v squared minus 1 over v times v squared minus 3. Ayan, malas. Is equal to, may, ano pa pala ako dito? Minus 1 over v is equal to 1 over x dx.
Okay, dito na tayo sa part na to. Oh my god, ang haba ng setup. Okay, integrate, integrate. Hmm, I have a feeling na kailangan ko mag-partial fractions dito. So, skip ko na lang dun para di na kayo maboringan sa part na to. Okay, after a solid 5 minutes ng pighati at suffering, nakuha ko na rin. I think. Pero I speculate may mali na ako dito. Just bear with me. Inabest ko na ni-record to. Pero okay. Saan ba tayo next? Okay, dito tayo. Nag-usab. May doable si usab dito. So, ako tong part na to. Okay. Nakuha natin tong part na to. Then, nakuha natin yung part na yung du over u. Then, ln. Nakuha natin yung part na to. Nalimutan ko yung lagay plus c. Sorry. Okay, plus c. Okay. Ito yung kaya ko ng log kasi dito masura yan. Pahirap ng buhay. Pero yun nga, para matanggal si ln, erase nyo lang sa e. I mean, e raised to kung ano man yung ln. Yan yung ginawa ko. Ginawa kong e raised to ln kung ano man para makancel. Then, um, itong v, ginawa ko lang y over x. Binalik ko sa y over x na form. So, ito pala. Yan. Ginawa ko lang in terms of c. Di ko na ginawa in terms of y kasi aabutin ako ng 3 oras dito kapag ginawa ko pa yun. Magkakamali pa ako along the way. Diba? So, mamali pa ako. So, gawin natin in terms of c. Diba? So, pwede naman yun in terms of x, in terms of y, in terms of c, unless otherwise stated. So, yun lang naman. At, ganalay, impromptu lang to. So, like, sana may nuggets kayo. Pero basically, kung i-summarize natin tong video na to, basically, homogeneous usab ng DE. Yun lang yun. Hahanap ka na ng ways, either mapagana mo yung y over x, or like mahanap kang bagong ibang u sub, or v sub in this case. Then, yun lang. Next is exact. Basta malalaman nyo lang yan. Bye-bye.